Shalom, shalom. Okay. Shalom, shalom. Shalom mga kababayan. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Kamusta po kayo? Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Kamusta po kayo? Dito ako ngayon sa parokya namin. Suppose meron kaming meeting at 2:30. Pero since na walang dumarating, so I decided to at least share to you, magbahagi sa inyo ng patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, patungkol sa salita ng Diyos, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 na yung sabi rito, masahin natin. Buksan niyo po yung Bible ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. 1 Timothy 2, 3 and 1 Timothy, 2 Timothy chapter 4. Okay. Chapter 4 verse 2 to 3. Proclaim the word. Proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. The reason why, ito verse 3, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to it. So that is why the Bible says, ito katabi ng parokya, ang simbahan namin. Yan ay gumamela. And then mga altar server or knights of the altar. And then ako dito sa kubo, mga kapatid. So in English for them to understand what we are talking about. So kasi tayo naman ng mga Pilipino, maging ang mga foreigner, di ba, hinahangaan tayo ng mga foreigner na mga Pilipino is at least they are very good in English. So we can understand in English. So walang problema kung from time to time is nagsasalita tayo ng English, walang problema yon, di ba? So para at least hindi lang tayo yung makikinabang. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ang title ko sa aking ngayon sa live ko is productive waiting. So while I am waiting for my companions for our meeting, so ito yung gagawin ko para at least maging kapaki-pakinabang yung hinihintay or yung paghihintay. Ito sinasabi sa Tagalog. First Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Okay, so sabi, ipangaral mo ang salita ng Diyos ng papanahon, man o hindi. Yan. Hikayatin mo pagsabihan at patagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ang reason, ang dahilan, ang sabi dito, so verse 4, sa verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga i-correct o i-reprimand, sapagkat darating ang araw na ang mga tao ay mamimili na lang ng kung ano yung gusto nilang pakikinggan. So ito sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to the following verses. Buksan niyo po sa Bible, 2 Timothy chapter
2 Timothy chapter 3 verses 1 to the following verses. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, yan, gahaman sa salapi, parang yung mga sugar-coated word ang gusto nila na mapakinggan ng mga salita na di naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Yan. So yun yung reason that time will come, people will try. Kapag makarinig tayo ng Word of God, mga kapatid, kapag makarinig tayo ng Word of God, dapat hindi comfort ang maramdaman natin. Of course, kapag makarinig tayo ng Word of God na we are in times of trouble, magkakaroon tayo ng comfort. Hindi naman undeniable yun. Kasi once na we are in trouble, once we are in problem, once we are nasa problema tayo at pinakinggan natin yung Word of God, of course, it will bring us comfort, peace. Pero kapag you are living not in accordance to the will of God, then hindi ka na di-disturb, hindi ka na di-discomfort, hindi ka na di-disturb doon sa narinig mo na Word of God, something wrong. Kasi hindi natin ma-deny na the Word of God will give us peace. Kapag nasa problema tayo, may mga pagsubok tayong naranasan, kapag makarinig tayo ng Word of God, is meron tayong kapayapaan na maramdaman. Pero kapag namumuhay tayo, not enough sa buhay nila ang kapangyarihan nito. So you see? So ito yung sinasabi ni Saint Paul, that is why we need to mangalap sila mga gurong, walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nila marinig. Yan na ba yung naramdaman mo ngayon? Yan na ba yung naramdaman mo ngayon? Kaya kapag gusto mo lagi yung gusto mo laging mapakinggan is yung nakakatuwa. Ay, nakakatuwa na preacher yun. Ay, galing nun, nakakatuwa. Yun lang lagi at lagi mong gustong pakinggan. Pero kapag yung mga preacher na kuminsan nasasaktan na yung kalooban mo, ayaw mo pakinggan, then the Word of God is napufulfill na sa'yo. Nang time will come, mamimili ka na ng gusto mo lamang marinig para hindi ka ma-discomfort, hindi ka ma-offend. Yan. Okay, ang ano ko is productive waiting. Di ba sa Biblia merong productive waiting? Of course, ang konteksto ko is naghihintay ako ng mga kasamahan ko for our meeting. So, while we wait, bakit hindi ko gamitin yung pagkakataon to share the Word of God, to fulfill what the Lord is requiring us? So sa productive waiting, di ba, ang Panginoon ay, kung naalala niyo yun sa parable of the talent dito sa Matthew chapter immediately, the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received master to return, ay ginawa nila yung dapat nilang gampanan na tungkulin is yung ginawa nilang productive, na habang naghihintay sila sa master to return, ay ininvest or in-engage nila into business yung kanilang pera. Yan, in-engage sila into business yung kanilang pera. So nakita natin yung dalawa na nagkaroon sila ng profit, while the other is takot. Ang reason niya sa kanya, takot at mahigpit yung kanyang amo. Ibasahin niyo yung 25:14-30. Yun yung reason niya. So ganon din tayo mga kapatid, tayo lahat ng mga Kristiyano, tayo lahat ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo ay may kanya-kanya tayong ipinagkatiwala ang Panginoon. Then ang tanong is, are we doing
the business of the Lord? Are we doing the business of the Lord? Ginagawa ba natin yung gampanin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Chapter 43, may na ang signal. Isaiah chapter 43. Ang sabi rito, verse 7, silang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So isa yun sa pinaka-purpose why we are here, why we were created by the Lord. Hindi tayo nilikha ng Panginoon for nothing. We are not created by the Lord para lang kumain, matulog, magtrabaho, maglaro, kumain, matulog, magtrabaho, maglaro. That is not the very purpose, that is not the essence of our existence here on earth, mga kapatid. Okay, verse 21, related itong verse 7, sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. So una, yung isa is bigyan ng karangalan ng Diyos. Ang kasunod is mapapurihan ng Diyos. Nabigyang dangal, parang naman, sinonymous lang naman, di ba? Mapapurihan, ibig sabihin mapapurihan kasi may mabigyan mo siya ng dangal. Parang synonymous lang, di ba? Sino yung mga galing dyan sa Tagalog? Mabigyan ng karangalan. So, the question is, mga kapatid, ang tanong is, sa panahon ngayon, sa oras na ito, or sa mga pagkakataong ito, ang buhay ba natin ay nabibigyan natin ng karangalan ng Diyos? Or, instead na karangalan ang binibigay natin sa Kanya is kahiyan? Kapatid, yan yung tanong. God has created us for His glory. Hello, ate. Hindi ka choir, ate? May schedule kayo mamaya. Wala, may meeting sana eh. Wala naman dumating eh. Wala sila. Okay. So yun mga kapatid. Tingin ka muna ate, kinausap kita, baka sabihin nila drawing ka yan, yung kausap. So, bakit may lipstick bigla yun? Wala lang. So, mga kapatid, yun yung pinaka-essence. So, we are expecting yung productive waiting. Tayo man din ay naghihintay din sa Panginoon. We are not here on earth for nothing. Hindi maliban kung yung pinaniniwalaan natin na maliban kung pinaniniwalaan natin na tayo ay narito sa mundo na wala lang, na pagkatapos natin mamatay ay ililibing tayo, then mabubulok yung ating katawan at kakainin tayo ng uod, tapos na, wala na tayong problema. That is not what the scripture says. That is not what the Bible says. Maliban kung atheist ka, hello, wala po sila Ate France eh. Si Ate France. Kala ko huli na. Kung mayroon dito si ate kanina eh. So, Ate France, umatid po kayo kagabi, nagatin kayo sa sa El Shaddai? Hindi kayo. Maraming umatid yata. Kaya gano'n. Habang naghihintay ako, nagsishare ako dito sa kanila. Sa TikTok. Kasi sabi ko, productive waiting. So, yun. Alam natin mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo ay umalis siya, di ba? So, ang sinasabi ko nga, yung huli kong sinabi na we are not here na
Parang kumain lang, matulog, magtrabaho, maglaro, then ulitin lang ulit, kumain, matulog, magtrabaho, maglaro. Yun lang. Pero hindi ganon yung purpose ng buhay natin. Yung sabi nga kanina sa binanggit ko, Isaiah 43 verse 7, then verse 21. Ayan. Shout out daw kay Father Boyet. Hihi. Saan si Father Boyet? Andito ba si Father Boyet? Hello, shout out daw Father Boyet. Andito po ba kayo? Tingnan ko baka andito. Ha? Oo, si ate. Okay lang po. Tingnan ko. Wala naman pa si Father Boyet. Kuya Biyugs, wala naman si Father Boyet. So, maliban kung naniniwala tayo na parang pagkatapos nating mamatay, isun nga, ililibing tayo, magiging alikabok tayo, then, kakainin tayo ng uod, tapos yung problema. Hindi ganun mga kapatid eh. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, napakalinaw mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo sa Mga Ngaral chapter 12. Ito ang sinasabi mga kapatid. Sa Mga Ngaral chapter 12. Okay. Buksan niyo po yung Biblia niyo. Sa hindi familiar ang Bible nila. After siya ng Kawikaan. Ayan ha. After ng Kawikaan mga Ngaral. Chapter 12, sabi dito, itong sinasabi, napakalinaw, may very powerful word of God. Sabi dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na bubuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagdanasang sumiping sa minamahal. As early as you can, sabi, parang yun sinasabi, as early as you can, remember the Lord. Then sa verse, sabi dito, darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw. Wala pati, si Ate Franz lang eh. Ha? Si Ate Franz lang. O, paano nangyari kaya? Paano na? Di ano na lang. Hindi na lang matuloy. Oo, tatlo lang tayo eh, sayang. Kaya nga Kapag mag-usap-usap tayo, ulitin natin ulit sa sunod yung pagmimiusap natin. ano na lang eh. Oo. Ano Ate Franz, ano na lang, next time na lang ulit. Oo. Punta na lang ako doon mamaya sa choir. Okay, practice na lang ako. Kasi tatlo tayo, kapag mag-uusap tayo, ulitin natin uli. Ay di, parang sayang lang yung ano natin. Parang okay naman sa atin yun. Pero at least makapagpahinga na lang muna. Kasunod na lang. O, ipikon na lang natin sa page, sayang eh, di ba? Ang pagkakataon. Opo, ano na lang message natin doon. O, kasi pagdating ng September, wala na, bulaga na tayo sa October. Paklase natin, October na. Kala natin mahaba pa. Pagdating ng October na, paklase na natin. Goodness. Sige po tayo, pasensya na po. Kasi may kasi kagabi. Oo, maraming pumunta doon. So, siguro. Napagod.
Oh, sige po, sige pa te. Po, sige pa te. Hindi kita napansin kanina. Hindi ako sa anak ko sana. Ah, sige po, sige, God bless. Okay. Sige po, bye-bye. Ito, Kuya F. Okay, diretso ko mga kapatid. Okay. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. So, ibig sabihin sinasabi ng banal na kasulatan that may wakas ang lahat, mga kapatid. May wakas ang lahat. Yung lakas natin, may wakas, manghihina tayo. Yung mata nating malinaw, manlalabo, ito nakasalamin ako, reading glass. Yung pandinig natin manghihina, yung tuhod natin manghihina, yung appetite natin, na katulad ng binabanggit ni Ruben, manghihina, mawawala. Pero ito yung ayan, I changed mga kapatid ng data. Sa verse 7, hello, 1, 2, 3. Sa verse 7 mga kapatid, sa mga Ngaral chapter 12 verse 7. So, yung kanina nabanggit natin na hindi tayo na dito sa daigdig para kumain, matulog, mainom, maglaro, and then repeat over and over again. But God has put us here for a purpose. God has created us for a purpose, that we may give His name a glory that belongs to Him. At hindi tayo na kapag matapos tayong mamatay ay babalik tayo sa lupa, kakainin ng magiging alabok, and then kakainin ng uod. It doesn't end there, mga kapatid. Hindi po nagtatapos doon, mga kapatid. Ito sinasabi sa verse 7, ang pinakaparang bottom line nito, mga Ngaral chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Let us remember the Lord bago dumating na tayo ay papanaw sa daigdig na ito at harap tayo sa Kanya. Nababalik yung katawang lupa natin sa lupa. Diba? Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man in our own image and likeness. Then God formed a dust, then breathed into our nostril, kaya nagkaroon tayo ng buhay. Ang sabi dito sa verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Yun yung parang pinakalundo, yan yung pinaka-bottom line nitong passage na ito sa mga Ngaral chapter 12. That is why we need to remember the Lord. Ang ibig sabihin niya na while we are young, habang bata tayo, remember. Andito sa verse 12, verse 1, alalahanin mo siya ba ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Let us not wait for tomorrow. For tomorrow will be too late, mga kapatid. That is why, ito yung sinasabi ng Panginoon, alalahanin mo siya sa panahon ng iyong kabataan. Hindi dapat natin hintayin na kung saan tayo tumanda, saka tayo maglilingkod sa Panginoon. Na kung saan retired ka na, saka ka lang maglilingkod sa Panginoon. Kung saan malabo na yung mata mo, saka ka lang maglilingkod sa Panginoon. Kung saan malabo na yung pandinig mo, saka ka na maglilingkod sa Panginoon. Mahina na yung tuhod mo, saka ka maglilingkod sa Panginoon. God is telling us today, remember Him while you are still young. At yung verse 7, alalahanin mo siya bago, ibig sabihin, ang sinasabi doon, alalahanin mo siya bago ka mamatay. At ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay nito. Di ba? Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10,
na talagang maghaharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Actually, yung binanggit natin kanina, yung key passage natin kanina, yung Matthew 25:14 to 30, ay nagbalik yung master of the house at pinagsulit sila, mga kapatid. Pinagsulit sila. Pinag-accounting sila. So mag-account tayo balang araw sa Panginoon. Actually, kung ididiretso mo yung Matthew 25:36 to 46, 25:36 to 46 or 31 to 46, makikita natin doon na ang title nun is The Judgment of the Nation. Na sinasabi pagbalik ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, iipunin niya ang lahat ng mga tao at paghiwa-hiwalayin niya na parang katulad ng tupa at ng mga kambing. Ang mga tupa ay nasa kanan at ang mga kambing ay sa kaliwa. Yun, mga kapatid, yung sinasabi ng banal na kasulatan. Then sinasabi doon na dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay. Sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti ng kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Hello, hi po, Batang Sakristan. Batang Sakristan, saan ka nagsasakristan? Okay. So, yun mga kapatid, na itong very clear sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na sapagkat ang bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito. So, that is why the Lord is telling us to remember Him before everything will be late, na bago mahuli ang lahat. Yun yung sinasabi ng remember Him, mga kapatid, sa mga ngaral chapter 12. At magsusulit tayo sa Kanya anuman ang ating ginawa. So yun yung reality, mga kapatid. Maliban kung hindi ka naniniwala sa Diyos, then you will not believe on this. At maaari na baka sakali na ikaw ay naniniwala na ikaw ay dagmula sa unggoy. At hindi ka naniniwala that there is a creator who created everything. No. Kung ikaw papipiliin, naniniwala ka ba sa unggoy? Naniniwala ka ba na galing ka sa unggoy? Sige nga, tumingin ka sa salamin. Tumingin ka sa salamin. So, pag hindi ka naniniwala, ibig sabihin, pag hindi ka kamukha ng unggoy, hindi ka galing sa unggoy, kapatid. Galing ka sa Panginoon. You were created by God in His own image and likeness. Genesis chapter 1 verse 26. So, tanong, sino dito sa inyo ang naniniwala na galing siya sa unggoy? Taas ang kamay. Then mag-send kayo sa akin ng photo, ng picture, kung talagang kamukha nyo ang unggoy para ma-convince nyo ako. So, yun yung mga kapatid. Kaya,
sa ating paghihintay, since na may purpose pala yung buhay natin, we are, ang ginagawa natin is, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ginagawa natin kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Sorry. What do you mean? Danugo. Ano sa tingin mo, dayugo? Naniniwala ka na galing ka sa unggoy? Pero parang pogi yung picture mo eh. So, siguro hindi naman ano. Okay. So, while we are waiting the Lord to come, is ginagawa nating produktibo yung ating buhay. Hindi tayo na walang ginagawa. Kasi kung babasahin natin doon sa Matthew 25:31 to 46, ang linaw ng sinasabi doon na ang sabi na sa judgment day nga, paghiwa-hiwalayin tayo, nakatulad ng paghiwa-hiwalay ng pastol sa tupa at kambing. And then, ang sabi dito ng Panginoon ito, na mabigat to mga kapatid, take note mo, mabigat to. Hindi ka makokomportable dito. Sabi rito, the judgment of the nations yung title. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne. And all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on His right, and the goats on His left. Then the king will say to those on his right, Naniniwala ka sa Diyos, pero parang ikaw, okay, huwag ka na maya, dugtungan mo na po, kapatid. And all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left. Then the king will say to those on His right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you and for you from the foundation of the world. Okay, verse 35, For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me. Then the righteous will answer Him and say, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you? Ayan. Ito sa verse 40, mga kapatid. And the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did for one of this least brother of mine, you did for me. So yung mga righteous, yung mga matutuwid, sinabihan sila na sa verse 34, Then the king will say to those on his right, yung mga sheep, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Then sa verse 35, For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed me. Then nagtanong sila, saan namin yung nagawa, Panginoon? Ito sabi niya, When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? Sa verse 39, mga kapatid, sabi niya,
when or ill or in prison and visit you. So verse 40 itong sagot, mga kapatid. And the king will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did to the least brothers of mine, you did for me. You see? So yung mga matutuwid, hindi nila pala alam na nasusunod nila yung kalooban ng Diyos. Na nung nagpakain sila ng mga nagugutom, nagbigay sila ng damit sa mga walang damit, yung nagpunta sila sa kulungan, nagbisita sila sa mga may sakit, ay ginawa pala natin iyon sa Panginoon. Verse 41, Then he will say to those on his left, ito yung mga kambing. Sabi niya, Depart from me, you accursed, and to the eternal fire prepared for the devil and his angels. Oh, you see, may nag-gets ba kayo? Sabi niya, Then he will say to those on his left, Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. So, ibig sabihin, yung eternal fire or hell is not supposed to be prepared for us. It is for the devil and his angels. But if hindi natin sundin yung kalooban ng Diyos, katulad ng dinidetalye dito, kapag hindi natin sinunod yung kalooban ng Diyos, ito yung sasabihin ng Panginoon sa atin. Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ang sabi dito sa verse 42, sabi niya, For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. A stranger and you gave me no welcome. Naked and you gave me no clothing. Ill and in prison and you did not care for me. Verse 44, Then they will answer and say, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison and not minister to your needs? Verse 45, Matthew 25:45. He will answer them, Amen, amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me. Verse 46, and this will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So you see? So, as we wait, yung paghihintay natin sa Panginoon, lalo na tayo ng mga Kristiyano, ay makabuluhan. Hindi tayo naghihintay for nothing. Kasi sinabi ni St. Paul, kung yung sinasampalatayanan natin ay hindi totoo, tayo na yung pinakakawawa sa lahat, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano pinakakawawa. Alam niyo kung bakit, biro mo, try to imagine. Kristiyano ka, you are doing good, kailangan mo magpakabuti, magpakabanal, sumunod sa kalooban ng Diyos. Then, after all, wala palang kahatulan, wala palang langit at lupa, wala palang langit at impyerno. So, di ba nonsense yung ating paglilingkod? Nonsense yung ating ginagawang pagpapakabanal, pagsisikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala palang ganun. Kung totoo yung ganun na sinasabi ng iba, maging walang saysay yung ating paglilingkod. Kaya subukan nyo basahin yung 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 15, ang haba po niyan na sinaysay ni San Pablo about the resurrection, about yung muling pagkabuhay. Ang sabi ni San Pablo dyan, ito, so ibasahin natin yung part lang, mga kapatid.
Verse 12, 1 Corinthians 15:12, sabi dito, ngayon kung ipinapangaral namin si Kristo'y muli na buhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 15, kung magkagayon, lilitaw na kami ay mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhay muli ang mga patay. Kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi panahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung hindi totoo yung ganun, walang saysay. Diba? So, verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. You see? So, ibig sabihin, sa muling pagkabuhay, aharap tayo sa Panginoon, there is a judgment. So, there is a judgment, aharap tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ang ating ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya ay may kabuluhan. Yung pagpapagal natin, yung pagsisikap natin na mabigyang lugod natin ng Panginoon ay hindi magiging walang saysay, bagkus may kabuluhan. Kaya nga kung babasahin natin itong parting word or pinaka-last na verse dito sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid. Ang sabi dito, sinara or kinlose ito ni St. Paul ng verse na ito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So yun sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. So therefore, ang ating paghihintay, ang ating inaasahan ay totoong mapanghawakan at totoong magaganap pagdating ng araw. Sapagkat sinasabi ng Numbers 23 verse 19 na ang Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Kung ano ang kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. Kung anong kanyang sinabi ay kanyang tutuparin. And then dun sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold on unwaveringly to our confession because the one who promised us is trustworthy. So maybe that is by now, mga kapatid, sa episode na ito, sa oras na ito. Gawin nating produktibo ang paghihintay natin sa pagharap natin sa Panginoon. Gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng nakalulugod sa Kanya. Alalahanin natin siya, let us remember Him sa panahon na malakas pa tayo, sa panahon ng kabataan pa tayo. Huwag na nating hintayin pa na maging huli na ang lahat. So, shalom, maybe that is by now, mga kapatid. May God bless us all and keep us safe and sound. So, maraming salamat sa So, God bless us all, mga kapatid. Bye.